Sa Ebanghelyo, sinisimula ni Jesus ang kanyang pagmimisyon bago niya ipahayag ang mabuting balita sa lahat. Humirang muna siya ng mga magiging katuwang niya sa pagpatutuo at pagsasabuhay ng paghahari ng Diyos. Humirang siya ng mga simpleng mangingisda at inatasan sila, "Sumunod kayo sa akin at gawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa napakaraming biyaya na Kanyang ibinigay sa atin. Sa gitna ng maraming hamon at mga pagsubok sa ating buhay, ang Diyos ay patuloy na nagpapamalas ng Kanyang pagmamahal at ng Kanyang kagandahang loob. Sa banal na misang ito, tayo rin ay lumalapit sa Kanya. Ipinapahayag natin ang ating makahilingan at mga panalangin. Tayo ay nananalig at umaasa na sana tayo ay Kanyang pagbigyan. Ipagkaloob niya ang ating makahilingan na naayon sa Kanyang kalooban para sa ating kabutihan at para sa ating ikaliligtas. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, muli aminin natin na tayo ay maraming mga pagkakamali. Nakagawa tayo ng pagkakasala, meron tayong mapagkukulang. Kababaang loob na humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos at pagsisihan natin ang mga ito. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Sinasabi ni Propeta Isaías na sa pagdating ng Panginoon, ang mga puok na dumanas ng pang-aapi at paghihirap ay magagalak sa kaligtasang ipagkakaloob sa kanila ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga Hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kaniyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Tugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko,
at yaong patnubay niya ay matamo. Tugon, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. ako'y nananalig, ako'y mabubuhay, at sasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa Kaniyang kalinga. Tugon, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ayon kay San Pablo, matatamo natin ang pagkakaisa kung tatanggapin natin ang krus ni Jesus bilang bukal ng ating kaligtasan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybay ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali
daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman. Sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Noon day, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Sa ating mga kapatid na sumusunod sa atin sa pamagitan ng FB live streaming, ay magandang umaga din po sa kanilang lahat. Sa umagang ito, tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito, mulit-muli, tayo ay nabibigyan ng pagkakataon para mag-say thank you. Pasalamat sa Diyos sa napakaraming biyaya na Kanyang ibinigay sa atin, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa gitna ng ating mapagkukulang, mapagkakamali at pagkakasala, ang Diyos ay patuloy na nagkakaloob sa atin ng mga biyaya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At dahil dito, karapat-dapat lamang na siya ay ating papurihan at pasalamatan. Sa banal na misang ito, tayo rin ay dumudulog, lumalapit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang may-ari ng lahat, pati ng ating buhay. Kasi ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang pangangailangan. Pakitaas yung kamay dito, yung walang kinakailangan sa buhay. Yung okay na siya. Pakitaas yung kamay. So lahat tayo ay may pangangailangan sa buhay. Amen? Amen. At sa mga pangangailangang ito, tayo ay lumalapit sa may-ari ng lahat. At inilalahad natin sa Kanya ang ating makahilingan. At tayo ay umaasa na sana pakinggan niya at ipagkaloob ang makahilingang ito na ayon sa Kaniyang kalooban para sa ating kabutihan at para sa ating ikaliligtas. Wow, talagang lumalago ang ating mission station. Maraming ipinagdiriwang tayo sa araw na ito. 3 ang ating bibinyagan. Dumadami yung ating binibinyagan.
Tatlo ngayong araw na ito. Tapos, meron tayong makasama na nagdidiriwang ng kanilang wedding anniversary. Mga aktibo nating kasama dito sa ating pamayanan, lalong-lalo na si Tatay Jose Sr. at Nanay Mirna na nagsiselebrate ng kanilang 50th wedding anniversary. Tayo po nga kayo, nanay at tatay, nandoon po sila. Sila po yung nagsiselebrate ng 50 years wedding anniversary. Kasama din po natin ang ating makapatid na mga Couples for Christ mula sa iba't ibang communities. Timing, kasi mayroon tayong magagandang plano para sa ating mission station na itatatag natin ang Family Life Ministry. Habang tayo ay nagsusumikap na maiayos ang ating mission station para sa ating pag-a-apply na maging quasi-parish. Timing na, kasi sa February 14 ay may gagawin tayong mahalagang celebration. Ang renewal ng marriage vows ng mga couples na naikasal sa Katolikong simbahan. At timing na dumalaw po sila sa atin. So pwede natin silang maging collaborators, maging katuwang sa paglilingkod at sa pagmimisyon na ito. Dahil ito naman ang ipinapahayag ng ating mga pagbasa, lalo tigit ang ating ebanghelyo, ang pagmimisyon. Mga minamahal na kapatid, kay bilis ng panahon, biro mo, nung nakaraang araw lang tayo nagsiselebrate ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Tapos ngayon ay nasa 3 linggo na tayo ng karaniwang panahon. Mamaya sa mga announcement, ang maririnig ninyo ay tungkol na sa paghahanda sa panahon ng Kwaresma. Kasi February 18 ay magsisimula na ang panahon ng Kwaresma sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Miyerkules ng Abo. So ilang araw na lang yon, no? Ang bilis ng takbo ng hindi pa tayo nakapagpahinga. Pagod pa tayo sa pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang, ito naman magpapagod na uli tayo sa paghahanda para sa panahon ng Kwaresma. Inihanda natin ang ating mga sarili at ang ating community sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, sa 3 linggo ng karaniwang panahon, narinig natin na si Jesus ay patuloy na nagmimisyon. Nung matapos siya'y mabinyagan ni Juan sa Ilog Jordan, si Jesus ay nagpatuloy ng kanyang misyon. Pumunta sa mga iba't ibang lugar upang ipahayag ang mabuting balita na nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang maraming may sakit, nagpakain siya ng libo-libong tao sa pamagitan ng iilang tinapay at isda. At marami pa siyang ginawa, pagpapahayag ng kagandahang loob at pagmamahal ng Diyos. Pinalakad niya ang mga pilay, pinalayas niya ang masasamang espiritu, pinagaling niya ang iba't ibang sakit at karamdaman ng mga tao at nagturo siya sa mga sinagoga. At alam natin na sa pagmimisyon ni Jesus ay mayroon siyang mga kasama at katuwang. At isa rito ay si Juan Bautista. Unang isinugo ng Diyos si Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. Kaya marami ng tagasunod si Juan Bautista. Sa pamamagitan ni Juan Bautista, marami nang nagbalik loob sa Diyos. Marami nang lingkod sa ating Panginoon. Subalit, isang araw, sabi ng Ebanghelyo, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan Bautista.
parang napilayan ng kaunti si Jesus sa kanyang pagmimisyon. Parang, di ba, parang ganun din yung ating feeling kapag yung isa sa ating mga active leader ay nawala. Parang malaking kawalan. May mga leaders tayo na lumipat ng tirahan, may mga leaders na tayo na nauna na sa atin, na mga aktibong leaders na talagang parang kapartner mo na sa paglilingkod, tapos biglang nawala. So yung feeling mo parang napilahayan ka, parang meron kang nawala na mahalaga sa iyong paglilingkod. Ganon din ang nangyari kay Jesus. Nabalitaan niyang binilanggo si Juan Bautista. Alam naman natin na si Juan Bautista ay talagang masigasig sa pagtutuwid ng pagkakamali ng mga tao. Wala siyang patumpik-tumpik na sinasabi na mali yung iyong ginagawa. Hindi yan kalooban ng Diyos. At dahil sa ginawang iyan, siya ay pinabilanggo. So imbes si Jesus ay pumunta sa Jerusalem upang ipagpatuloy doon ang kanyang misyon, o pumunta sa ibang lugar na medyo kilala ng lugar, ay pinili niyang bumalik sa Galilea. Saan siya partikular na pumunta? Saan? Saan siya partikular na pumunta? Sa Capernaum. At isinalarawan ng ating ebanghelyo kung ano yung Capernaum. Sabi sa atin ay, ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. So para bagang si Jesus ay pumunta doon sa boundary, doon sa pinakamalayo, kung sa ating terminolohiya, ang Capernaum ay parang nasa laylayan. Nagmisyon si Jesus hindi sa sentro, kundi pumunta siya sa mga nasa laylayan. Bakit siya pumunta doon? Sinabi din ng ating ebanghelyo, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali sa gawing dagat, sa ibayo ng Jordan, ay Galilea ng mga hintil. Ano ibig sabihin ng mga hintil? Sila yung mga taong unclean. Sila yung mga taong hindi lubos na naniniwala sa Diyos. Itong bayan, nag-aapuhap sa gitna ng kadiliman. Ibig sabihin, ang mga tao doon, dahil hindi sila naaabot, dahil nasa laylayan sila, siguro hindi sila napaglilingkuran ng mabuti. Siguro walang nag-i-evangelize doon sa kanila, kaya hindi pa nila lubos na nakilala ang Panginoon, at dahil hindi nila lubos na kilala ang Panginoon, namuhay sila sa kadiliman, sa pagkakasala at pagkakamali. Mga minamahal na kapatid, naalaala ko ang ating mission station sa aking pagninilay. Diba, yun naman talaga ang iniaatas sa atin. Na tayo mga mission station sa Diocese ng Caloocan ang maging instrumento upang abutin ang mga nasa laylayan. Paglingkuran ang hindi pa na paglilingkuran. At yun ang ginawa ni Jesus. At yun din ang ating ginagawa. At sa paglilingkod ni Jesus, alam niyang hindi sapat na siya lang kasi malaki ang gawain. Kaya sa kanyang paglalakad ay mayroon siyang nakitang maging kanyang katulong. Kasi wala na nga si Juan Bautista, naganap siya ng mga taong maging kanyang katulong, maging kanyang katuwang sa pagmimisyon. At ang una niya nakita ay si Simon na tinatawag na Pedro at ang kanyang kapatid na anong kapatid niya? Pangalan ng kapatid niya? Ay mahina, hindi kayo nakikinig siguro. Si Andres. Sila ay mga mangingisda. Naghahagis sila ng kanilang lambat. Tinawag sila ni Jesus.
Sumunod kayo sa akin at gawin ko kayong mamalakaya na mga tao. Sinabi ba nila na, teka muna Lord, marami kasing labahin yung asawa ko. Teka Lord, susundo pa ako sa aking anak na sa school kasi. Teka Lord, pupunta pa ako sa aking gawain, hindi pa kasi tapos. Ginawa ba nila yung ganon? Hindi. Ano ang kanilang ginawa? Iniwanan nila ang kanilang lambat at kaagad-agad ay sumunod sila kay Jesus. So 3 na sila. Patuloy silang naglalakad at nakita nila ang mga anak ni Zebedeo. Ano ang pangalan ng anak ni Zebedeo? Yung dalawa niyang anak, si Juan at si Santiago. Sila rin ay mangingisda. Saan yung dalawa? Sila ay nasa kanilang bangka. Inaayos nila ang kanilang lambat, kasama nila ang kanilang ama. Sino ang kanilang ama? Si Zebedeo. Tinawag sila ni Jesus, sumunod kayo sa akin. Sinabi ba nila kay Jesus, tika muna Lord, ihatid muna namin si tatay. Ano ang kanilang ginawa? Iniwanan nila ang kanilang bangka, ang kanilang lambat, iniwanan nila ang kanilang ama at sumunod sila kay Jesus. 5 na sila na nagmimisyon. Nagpahayag si Jesus na mabuting balita sa buong Galilea na nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga tao sa kanilang masakit at makaramdaman. Mga minamahal na kapatid, sa ating panahon, marami pa rin ang Kapernaum na hindi naaabot ng mga pari. Kahit dito lang sa ating lugar. Kahapon, nagmisa kami sa kapilya ng St. Clair. Doon kami sa isang pinakasulok-sulok ng kanilang lugar, sa kanilang chapel. Sabi ko, aba, meron pa pala akong hindi naaabot sa lugar na ito. Biro mo, magfa 5 years na ako, yung minisahan namin kahapon ay hindi ko pa narating. Ibig sabihin, kahit tayo, dito sa ating mission station, marami pa tayong hindi nararating. Marami pang mga may sakit na hindi natin nadadalaw. Marami pang mga bata ang hindi natin napuntahan ang kanilang mga magulang upang sila ay hikayatin na magpapabinyag. Marami pang mga nagsasama ng matagal ng panahon, lalaki at babae, na hindi pa natanggap ang sakramento ng kasal. Sila ang makapernaum ng ating panahon. Wala na si Jesus physically. Wala na rin yung 4 niyang pinili na kanyang maging katuwang at katulong sa paglilingkod. Sino ang pupunta sa mga Kapernaum ng ating mission station sa kasalukuyang panahon? Walang iba kundi tayo. Walang iba kundi tayo. Kaya yun yung atas sa atin na tayo ay magmimisyon. Kaya nga sabi natin, sana yung Bible sharing natin o Biblia Rasal natin ay hindi lang kung saan yung narating natin, kundi magbiblia Rasal din tayo doon sa mga lugar na hindi pa napagdausan ng Biblia Rasal. Dadalawin natin yung mga tahanan na hindi pa nadadalaw. Pupuntahan natin yung mga nagsasama na hindi pa nakatanggap ng sakramento ng kasal upang hikayati natin sila at bigyan ng edukasyon tungkol sa kahalagahan ng pagtanggap ng sakramento ng kasal. Hikayati natin ang mga magulang na sana sa pamagitan ng sakramento ng binyag, ang kanilang mga anak ay magiging anak ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, walang gagawa nito kundi tayo.
Kaya mulit-muli tayo ay pinaalalahanan na lahat tayo ay tinatawag ng Diyos. Sana maging katulad tayo ni Simon at ni Andres, ni Santiago at Juan na palaging handa na tumugon sa tawag ng Diyos. Kanina parang na-touch yung aking damdamin nung kinanta ng taga-Cluster Hope, no? Sa komunyon. Sabi ng kanta, Panginoon, narito ako, isugo mo. Sana ganun yung ating tugon sa kanyang paanyaya. Sa umagang ito, para bagang sinasabihan tayo ng Diyos, magmimisyon kayo. Pupunta tayo sa Kapernaum. Susunod ka ba? Sana ang ating itutugon, Panginoon, narito ako. Isugo mo ako upang kasama mong magmimisyon sa Kapernaum ng aming mission station. Naabutin namin ang hindi pa naaabot. Pupuntahan namin ang mga nasalaylayan ng aming komunidad at paglingkuran namin ang hindi pa napaglilingkuran. Baka merong magsasabi, kami, Father, hindi na nga kami makalakad. Ang sakit-sakit na ng aming tuhod. Hindi na kami makalakad ng malayo. Paano pa namin marating yung Makapernaum sa ating komunidad? Mayroon pa rin kayong malalaking magawa. At inyong pinakamalaking magawa ay ang ipagdasal kami. Upang kami ay bigyan ng lakas at bigyan ng katatagan upang maipagpatuloy namin ang misyong ito. Yan po yung pinaka-the best na inyong maitulong sa pagmimisyon. Ang mag-aalay ng inyong mga panalangin para sa mga misyonero. Mga minamahal na kapatid, ito yung paanyaya sa atin ng 3 linggo sa karaniwang panahon. Kasama natin mga Couples for Christ, magmimisyon tayo. Lalong-lalo na sa mga nalilayan sa Makapernaum ng ating komunidad. Hindi lang tayo mag-stay doon sa Manotok at doon lang tayo magawa ng ating activities. Pupunta tayo sa mga communities. Abutin natin yung mga hindi pa naaabot. Paglilingkuran natin yung hindi pa napaglilingkuran. Pumunta tayo sa mga nasalaylayan ng ating komunidad. At doon natin ipahayag ang kagandahang loob ng Diyos, ang pagmamahal ng Panginoon, at ipahayag natin ang mabuting balita. Muli, tinatawag tayong lahat upang magmisyon. Sasama ka ba? Sana ang ating itugon, Panginoon, narito ako, isugo mo. Amen. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan.
at sa walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibig mo ang aming kaalaman. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipagdalangin ang iba't mga pangangailangan ng ating pamamayan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ibig mo ang aming kaalaman. Ama naming mapagmahal, turuan mo kaming maging tapat mong lingkod upang makapamuhay kaming laging sumusunod sa iyong kalooban at halimbawa ni Jesus na anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo.
Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Amang nasa langit. Kaya lumapit tayo sa Kanya, tawagin natin siyang Ama sa pamagitan ng panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para
ipatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming may karangalang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalingam mo, siya nawa. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala at paanyaya. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor naman po ay ang Santa Teresa of Calcutta Chapel. At pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca MEC. Paalala at paanyaya, patuloy po natin suportahan ang ating isang dakot program na sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Quasi Parish. Nawa suportahan natin ang ating proyekto na ito. Ang Ministry of Lectors and Commentators ay mayroong meeting ngayong linggo, January 25, sa ganap na ika-10:30 ng umaga sa Woodcraft Chapel. Paalala rin po sa mga miyembro ng Mission Station Pastoral Council o MSPC na may monthly meeting kayo sa ngayong araw, linggo, January 25, sa ganap na 1:30 ng hapon sa Woodcraft Chapel. Inaasahan po ang inyong pagdalo. Sa February 2, Lunes ay kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo o Candelaria. Magkaroon po tayo ng misa sa tahanan ni Maria sa ganap na ika-6 ng umaga. Magdala po kayo ng mga kandila para mabindisyonan. Sa February 7, Sabado, ay magkaroon ng healing mass sa Woodcraft Chapel sa ganap na ika-9 ng umaga. Sa February 7 ay magkakaroon po ng couples recollection sa ganap na ika-2:30 ng hapon hanggang ika-7 ng gabi sa Woodcraft Bayanihan.
At sa February 14 ay magkakaroon po ng renewal of marriage vows ang mga couples na umattend ng recollection. Ito po ay sa ganap na ikasiyam ng umaga sa Woodcraft Chapel. At sa February 11, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng Berhen ng Lourdes. Magkakaroon po tayo ng prosesyon sa ganap na ika-4 ng hapon at susundan ito ng banal na misa sa ganap na ika-5 ng hapon sa covered court ng bayanihan. Mag-uumpisa na po ang panahon ng Kwaresma sa February 18, Miyerkules ng Abu o Ash Wednesday. Narito po ang schedule ng mga misa. 6 a.m. sa Tahanan ni Maria sa Cluster Faith, 8 a.m. sa Silver Street Compound sa Cluster Hope, 10 a.m. sa WIP, 5:30 p.m. sa Woodcraft Chapel sa Cluster Love, 7:30 p.m. sa St. Louis de Montfort Chapel. Magkakaroon din po ng misa sa February 17, Martes sa Tahanan ni Maria sa ganap na ika-6 ng gabi para sa pagsusunog ng mga lumang palaspas. Sisimula na din po ang Daan ng Krus o Station of the Cross sa February 20, Biyernes sa bawat chapel. Ito po ay gagawin tuwing Biyernes sa panahon ng Kwaresma. Maraming salamat po. Ay, magandang umaga po sa inyo. Napakaganda po ng simbahan niyo po dito sa Mission Station. Salamat po at kami po ay napunta rito. Kami po ay naging bahagi po ng Couples for Christ community. At kung may pagkakataon po, paintulutan po ni Father Sam na kami po ay makapag-klase po dito po sa Mission Station ng Couples for Christ. Tama-tama po yung tema po ng ating pagbasa po ngayon, yung Capernaum, ang pagmimisyon po ng ating Panginoon, katulad po ng Couples for Christ, ay mimission din po upang ipaabot po dito sa lugar niyo po ang gawain po ng Couples for Christ. So magkakaroon po kami ng Christian Life Program o paklase sa darating po na February 21 po sa Manotok Chapel. Sana nga po kung may pagkakataon na madala din po natin dito sa inyong simbahan para mas malapit po dito sa lugar po ninyo. Ano po ba ang Couples for Christ? Ang CFC ay tumutukoy sa Couples for Christ, isang Catholic movement na nagsimula sa Pilipinas noong 1981. Ano ang CFC? Isang komunidad na mag-aasawang Katoliko na ang layunin ay palakasin ang kanilang pagsasama at buhay pamilya ayon sa kalooban ng Diyos. Bahagi ito ng Charismatic Renewal Movement ng Simbahan Katolika at ng OEC Vatican bilang isang private international association of the Philippines, of the people. Ano ba ang mga layunin ng Couples for Christ? Ang layunin po ng Couples for Christ ay palakasin ang ugnayan ng mag-asawa para maging matatag ang sakramento ng kasal. Ikalawa, itaguyod ang kabanalan ng pamilya dahil ang pamilya ay isang domestic church. Ikatlo, ipalaganap ang ebanghelyo sa pamamagitan ng evangelization at formation. Ikaapat, maglingkod sa simbahan at lipunan sa gawaing kawanggawa at pagtuturo o mission work. Mga ministry sa ilalim ng Couples for Christ. Kids for Christ, edad po 4 hanggang 12 taon. Youth for Christ, edad po hanggang 13 to 20 years old. Singles for Christ, edad po 21 pataas po. At handmaids of the Lord, sa mga byuda po o walang asawa. At servant of the Lord, mga byudo o wala pong asawa. So yan po yung sa ilalim po ng Couples for Christ, sa mga ministry po ng Couples for Christ. So inaanyayahan po namin kayo na makadalo po dito sa aming pong gawain sa Christian Life Program. So maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat din po, Father.
Sumuli paalaala sa lahat ng mga miyembro ng ating Pastoral Council na magkaroon po tayo ng pagpupulong mamayang hapon sa Woodcraft Bayanihan. Mahalaga po yung ating mga pag-uusapan tungkol sa ating mga activities nitong buwan ng Enero at Pebrero at ang mga paghahanda natin sa panahon ng Kwaresma. No? Pag-usapan din po natin yung update at development ng pagpapatayo natin ng kumbento, isa sa mga requirements na ibinibigay sa atin para tayo ay ma-acknowledge na magiging bagong Quasay Parish ng Diocese ng Caloocan. So pag-usapan din po natin yon. Mayroon po tayong pagpupulong ng ating mga architects. 3 po yung ating mga architects na tutulong po sa atin para sa gawaing ito. At yun nga, sa February 7, sa February 11, sa ganap na 2:30 po ng hapon, ay magkakaroon po ng couples recollection sa ating mission station. So lahat ng mga ikinasal sa Katoliko ay inaanyayahan para sa isang pagninilay. No? So ako po yung magbibigay ng pagninilay. Kahit hindi po ako nakasal, no? Ako po yung magbibigay ng pagninilay. No? Tapos iyon po ay paghahanda natin para sa gagawin nating pag-re-renew ng ating mga marriage vows, ng inyong mga marriage vows. No? So sana dito sa ating communities ay mayroong dadalo sa gawaing iyon. Yun po ay paghahanda natin kasi nais nating buuin ang Family Life Ministry dito sa ating mission station. At alam natin na maraming problema sa buhay pamilya, kaya isa iyan sa ating priority sa ating diocese at sa ating mission station. Kaya para mapatibay natin yung buhay pamilya, buuin natin ang ating Family Life Ministry. No? So sana dadalo po tayo. At maraming salamat sa ating barangay na mayroon po tayong pachampurado, no? Yun po ay bahagi ng ugnayan ng barangay at simbahan, no? So, hindi kasi nakarating noong Santo Niño, no? So, ngayon ay babawi daw sila dahil iba ang napuntahan ng ating handaan noong piyesta ng Santo Niño na dala sa ibang lugar, no? So, ngayon po yung ating barangay ay bumawi sa atin, no? So, pagsaluhan po natin pagkatapos ng banal na misa. So muli, maraming salamat at naalala nyo pala yung isa nating kasama dito na palagi silang nag-aalay ng kanyang anak na maliliit, yung 2 anak, maliit din siyang babae, no? Tapos medyo mataba ng kaunti, no? Tapos may 2 anak na babae na palagi niyang kasama na nag-aalay ng envelope, no? Nalulungkot po tayo na namatay po yung nanay, no? So maliliit pa yung kanyang 2 anak, no? So isama po ninyo siya sa inyong dasal at sa susunod na mga araw ay pupunta po kami para puntahan po yung namatay nating kapatid. Very active po silang mag-ina. 2 yung anak niya, no? Na palagi niyang hawak-hawak kapag sila ay nag-aalay. So nagkaroon ng complication yung kanyang diabetes, no? Nakakalungkot na siya ay nauna na sa atin. Kaya siya ay ating ipagdasal, no? At isama sa ating mga panalangin. At yung mga leaders ng ating kapilya ay balang araw ay pupunta po tayo doon sa kanyang lamay, no? So muli, maraming salamat sa ating mga Couples for Christ na mga kapatid na dumalaw at nagmi-mission po sa atin, no? So sana sa pagsisimula namin ng Family Life Ministry, alam ko na mayroon kayong malaking maitulong sa amin. Lalong-lalo na sa formation ng aming mga couples na gawing mga misyonero din sa bawat pamilya. At i-encourage din po namin sila na maging active sa pagpa-participate na mga formation na inyong ibinigay, no? Mahal kaya ang mag-invite ng speakers. So doon na lang kami magpadala, no? Para hubugin sila, no? Para magkaroon sila ng maraming kaalaman upang sa pagsimula namin ng Family Life Ministry
ay mayroon na silang natutunan kung ano ang dapat gawin upang maging matatag ang pamilya na kanilang pagmimisyonan. So maraming salamat sa inyong pagdalaw sa amin at pakiisa sa banal na pagdiriwang. Sana hindi po ito ang una at huling pagdalaw nyo sa amin. Samahan nyo kami sa paglalakbay na ito habang binubuo namin ang Family Life Ministry. So maraming salamat at magandang umaga po. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Sama-sama tayong magmimisyon. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday!